Hello mga mi, good morning, welcome to my vlog again. Kamusta kayo? Kamusta? Ang tagal na panahon, parang higit 1 week yata akong hindi nagpunta rito sa garden, no mga mima. Medyo dumaan lang tayo sa isang matinding mental and emotional health pagsubok. Minsan kapag yung sobrang nasagad ka na, ganun pala yun mga mima, no? Pag yung nasagad yung napunta ka na sa sitwasyong sagad ka na wala ka nang pagpupuntahan, kahit yung bagay na nakita mo as source of happiness mo, na naging takbuhan mo pagka malungkot ka, kapag ka nabubwisit ka, pagka pala sagad ka na, darating yung panahon na wala na siyang bisa sa'yo. Alam mo yun, na magtataka ka bakit hindi ka na masaya doon sa bagay na dati naman napakasaya. Magtataka ka na bigla nawalan ka na ng gana sa lahat, yung ganon. Grabe yung mga mima, oh. Yung double lip or triple lip, patay kayo. Pinapak nila, di ba? Yung maganda yung pa yung pinapak. Wala pa man din tong bulb. Check. Hindi kasi ako nakapunta rito halos 1 linggo. Mahigit kasi talagang yung pagkalungkot ko sobra 2 beses ko na tong naramdaman pangalawa ngayon. Pero babawiin natin yung sarili natin. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa ganung mental disorder. Mental disorder ba tawag dun? Kwento ko sa inyo. Makinig lang kayo mga mimo. Baka sakaling may mapulot kayo sa akin. O malay nyo, one of these days dumating din kayo sa punto na ganun, na akala mo napakamasayahin mo ng tao, yung akala mo kaya mo na lahat, akala mo madadala mo yung mga bagay-bagay sa pa-chill-chill lang. Kung naaalala nyo, may mga vlog ako na masaya akong ibinabahagi sa inyo, na may nakuha kaming upahan na lupa. Mas lupa lang siya sa malaki kasi siya, kaya kumbaga sa kahit papaano masaya kasi, di ba sabi ko sa inyo, nabanggit ko na yon, na ililipat itong nursery doon. Pagsasama-samahin na yung shop, nursery, at saka magtatayo ako ng kainan, ganun. Masaya akong binabahagi yun sa inyo, di ba mga mima? Ngayon, isang araw, yun nga, biglang merong sa madaling salita na madaling maintindihan, may nanulot. Alam niyo yun, yung hindi talaga maiiwasan sa isang lugar, mga mima, yung evil eye. Alam niyo yung evil eye? Yung sa paligid mayroong may naiinggit. Hindi sila papayag na yung lugar na yun mapunta sa'yo.
Gagawa sila ng paraan. Lahat ng paraan gagawin nila para lang mapunta sa kanila yung lugar na yon. Merong ganun, totoo, evil eye. Pero yung sinasabi ko sa inyo evil eye, hindi ko naman inaano na ina-assess as na evil eye kami, hindi, kundi ang totoo dun yung taong maiinggitin. Meron talaga nun, taong maiinggitin, hindi sila makukontento na iyon na yan, hindi. Hanggang sa pati yung may-ari, aanuhin na nila yan, susulutin na nila. Ang nangyari, ang ganda mga mima oh. Mga mima oh, binibenta ko to 100. Rare na mayana to mga mima, rare. Malago na to. Actually, isang stick siya. Yan, isang stick. Nagkaroon ng, dahil masipag nga ako itutumba ko ha, hindi naman tumaselan. Dahil masipag nga ako, yung isang stick, pininch ko, tumubo itong dalawa. Tapos pininch ko ulit, tinubuan pa ulit ng dalawa. Ayan o, dalawa. Bali, 1, 2, 3, 4, 6 na sanga na siya. Ito, 6 na sanga siya. Mga mima, tingnan nyo ha, 6 na sanga, pero ang igsi, wala pang isang, kalahating dangkal lang siya. Maigsi. Masipag kasi kung mag-pinch yan. Palalaguin natin. Tapos, edi, ayan, tanggalin natin tong tong pinakaibabaw. Yan, para mag-ano ulit siya. Mag-germinate ulit siya. Ang ganda nitong mga mi. Kasi green siya, tapos yung spray, yung color niya, maroon. Para maliit lang siya pero tawag dito, yan, ganyan ako kasi pag mag-pinch mga mima. Yan, ayan o, malago siya kahit na maliit pa lang. Sobrang lago na. 100 na lang to. Rare na mayana to mga mima. Ganyan yan siya talaga. Yan o, nakikita siya sa araw kaya ganyan. Pag di siya nakikita ng araw, nagiging green lang siya. Yan, rare to na mayana. 100 na lang. Ayan o. Wala pang isang dangkal pero na. Yung sanga niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-6 na sanga na siya. Kasi inalagaan ko siya sa pagpipinch. Ay mga mi, nakakatuwa. Oh. Hybrid to eh. May pala to. Nag siya oh. Nagbabar. Ngayon ko lang nakita. Ito, ipinch din natin to. Ito, ang ganda oh. Mayana din to mga mima. Yan. Para tawag dito, maliit pa siya pero lumago to. Yan. Alagaan natin yan. Maliit pa siya, lalago siya. Tapos ito, itong maliliit na to, pwede natin itong itusok dito sa kanya para maglago din siya. Yan. Tapos, itusok na natin, ipinch na natin ng bahagya para diretso na siya. Yan. Ang mayana, pinakamadaling alagaan para lang siyang damo. Hindi kailangan na, kaya lang makitubig siya. Once na neglect mo siyang tubigan, medyo nagtamponerang kuba. Yan, mapapansin mo siya nagtutumba na ganun. Ito buhay na to, pwede na to ibigay. 100 lang yan. Rare to na mayana. Yan. Ito yung pinakamami nito eh. Yan. Ayan mahilig akong ipinch siya. Para mas siya, mas yung sanga niya tumaba. Yan. Ayan tinan yung mga mima pag hindi naaarawan, nagiging ganyan siya oh. Yan, kaya inilagay ko ito sa arawan eh. Yan. Rare na mayana. Yan, balik tayo mga mima sa kwento ko. Di nakaset na nga sa isip mo. Alam mo yung reality hits nung salitang masakit umasa.
It's real mga mima, it's real. Ngayon ko na realize yung sakit nung salitang masakit umasa, it's real. Totoo yun. Na masakit umasa. Alam nyo kung bakit mga mi? Kasi asang-asa na ako. Ito mga mima, 30 pesos lang to. Yan, 30 pesos lang to. Variegated oregano. Ayan o. Ito pa. Yan. Hindi masyadong naaarawan to. Ito naaarawan o, kaya kulay na kulay. Yan. Kumbaga, asang-asa ka na inaward na sa'yo ng may-ari. Yung buong lugar. Yung buong lugar, inaward na sa'yo. Tapos at the end, kung kailan mga mima, makinig kayo mabuti, kung kailan, nagastusan na namin yung lugar mga mima. Sa totoo lang, nagastusan na namin, kung kailang nagastusan na namin yung lugar. Take note. Mga mi, hindi naman basta 5,000 lang nagastos namin eh. Kaya talagang yung emotion ko, nag-drop down eh. Alam niyo yung emotion ko talagang sobrang na na hindi killing me softly nangyari sa akin eh. Talagang pinatay ka bigla. Ganun nangyari sa akin. Biglang nung isang linggo after a week na natrabaho na namin yung lugar mga mi, halos nasa 30,000 na yung nagastos namin para i-secure yung lugar kasi inuna namin ayusin yung bakod. Inayos namin yung bakod kasi ang hanap buhay namin mga mi, takaw-nakaw ng mga magbubuti. Takaw-nakaw ng mga magbubuti. Ang inuna namin i-secure yung bakod niya. Ngayon dun sa paligid kasi, sa paligid, yan, mga mutated pink kuchin yan, 70 pesos. Mutated pink kuchin. Yan, tiyaga-tiyaga lang kayo mga mi from time to time ko habang nagkukwento ha. Tsaka sana huwag kayong magsawang makinig yan. Ito si Black Medallion. Yan, 180 lang to. Yan si Black Medallion. Iisang pat lang to, tatlo na yung puno. Yan 180 lang. Nakakita ko nagbebenta nito yung binibilhan ko. Mahal sa kanila. Ganito kalaki, 250 isa. Ayan, edi after a week kung kailang napaganda na namin mga mima. As in talagang all out ang paggastos namin. Guess what mga mi, biglang nagsabi yung may-ari na, ay siya nga pala, ganito ganyan, ganito ganyan. Meron kang magiging kapitbahay, dalawa, isa sa likod, isa sa gilid. Imagine niyo mga mi, nagastosan na namin, siguro yung gastos namin mga mima, honestly review or is nasa 30,000. Nasa 30,000 yung nagastos namin mga mi. Imagine niyo. Tapos bigla sasabihin sa'yo na may magiging kapitbahay ka. Gano'ng kasakit. At mga mima, yung magiging kapitbahay namin ay yun yung salbahe na nagsabi na magsasabi ko dun, hindi pwede yung ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Sinulsulan niya siguro yung may-ari na ang laki-laki niyan para sa 4,000 lang. Ganon. Sinulsulan niya siguro yung may-ari na ang laki-laki niyan para sa 4,000 lang na upa. Ibigay mo na sa amin yung likod, uupahan din namin. Kaya kahit naman sinong business owner, pera'y pera. Napakaswerte nung nakakuha. Alam niyo kung bakit mga mima? Well secure na yung likod. Tapos baka ang nakakuha pa, sa pantaha ko lang naman yun, baka ang nakakuha pa, yung inaway-away pa yung mister ko. Na napakamura niyan, kesyo ganyan, ganito, ganyan, ganito. Magsasabi ko dun, ganun. Magsasabi siya na kasi sila yung matagal ng target yung likod. Hindi lang ma-award sa kanila kasi yung unang umupa, hindi nila kasundo. Matapang, umaalma.
Mga mima, ang asawa ko napakabait. Hindi marunong lumaban. Alam niyo yun, sige lang ng sige, oo lang ng oo, bigay lang ng bigay. Ganun na nangyari sa amin. Ako, umalma ako. Talagang inalmahan ko yung may-ari. Sabi ko, bakit po ganun? Sarado na tayo sa usapan na pinabahala nyo na yung isang buong lugar. Kasi mga mima, sa sobrang laki, 500 square meters, para gastusan mo, palagay nyo kaya, mangangahas kami kung hindi nila kami binigyan ng karapatan. Kung hindi niya kami binigyan ng karapatan na gastusan, palagay nyo kaya sa laki ng gagastusin. Mga mima, take note take note. Magkano ginastos namin? 30,000. Sa pag-secure lang ng lugar, 30,000. Tapos biglang bigla sa isang iglap, sasabihin mong may magiging kapitbahay ka sa gilid at saka sa harapan. Hindi ba nakakasama ng loob? Ang laki na ng nagastos mo. Hindi ba nakakasama ng loob? Hindi ba pwedeng i-address ko ng maayos yung damdamin ko? Nung nagsalita ako sa may-ari na ba't ganun, biglang bigla nagbago kayo nagbago bigla. Magalang pa ako nagsalita, bakit po ganun, biglang bigla nagbago. Alam niyo mga mima, pinagalitan pa ako ng asawa ko. Alam niyo siya yung inaakala mong kakampi mo, di ba? Wala ka namang ibang gustong sabihin kundi mai-express mo lang yung damdamin mo, yung 30,000. Basta na lang lumipad ng ganon, sige nga. Yung 30,000, basta na lang lumipad ng ganon. Hindi ka ba hindi ka ba mababother man lang? Ano bang dapat, matuwa ka na yung 30,000 na ginastos mo, lipad na? Ganon ba dapat? Tao ko human being ako syempre. Kung ano yung sakit na nararamdaman ko, in-address ko, sinabi ko sa may-ari, in a polite way, magandang paraan. Ang sabi ko lang, ba't naman po ganun? Biglang bigla. Hindi ko na natiis alam niyo ba, nag-chat ako 12:00 ng gabi. Alauna na. Kasi hindi ako makatulog dun sa idea na binaliwala nito yung usapan namin. Ganon lang kadali. Hindi ba niya alam na 30,000 na yung nagastos namin sa pagpapagawa ng bakod para lang masecure yung bakod? Hindi niya ba yun alam? Inaddress ko lang yung nararamdaman ko. Alam niyo ba, ang asawa ko, kinondem pa ako, ba't daw ako nagsalita ng ganun? Doon lalong na-trigger na, ay, bawal pala, hindi pala pwede. Na-express mo yung kung anong nararamdaman mo, hindi pala yun pwede. Paano na? Sabi kong ganun sa sarili ko, yung kinakausap ko yung sarili ko na, paano na? Anong gagawin ko? Hindi ko ba pwedeng sabihin na, ang mahal-mahal ang laki-laki ng ginastos namin, tatahimik na lang ba ako, ganun? Polite naman yung pagkakasabi ko. Magalang ko pa rin sinabi kahit na masama na loob ko, magalang pa rin ako nagsalita na tapos galit yung may-ari, yung litanya niya talagang kung ayaw nyo, ibabalik ko yung ginastos nyo, pati yung yung nakita nyo mga mima, pati boses ko pagod. Alam nyo kung bakit mga mima? Ilang araw na akong hindi natutulog ng maayos kasi alam niyo yung pakiramdam na parang winalan ka na ng karapatan para sa sarili mo. Hindi lang winalan ka ng karapatan dun sa lugar na binigyan ka ng chance. O sige, kayo na bahala dyan, ayusin niyo yan, kung anong gusto niyong gawin. Ganon siya Ganon yung pagkakasabi niya, kung gusto niyo magtanim-tanim sa lugar, taniman niyo. All of a sudden, biglang nagbago. Biglang sinabing, ang laki-laki niyan lugar para sa 4,000 lang. Ano kayo? Parang ganun ano kayo sinuswerte? Ang laki-laki niyang para sa 4,000 lang. Ginanon ako na nakaka-insulto, samantalang sa kanya galing yung salitang bahala na kayo sa lugar kung anong gusto niyong gawin.
Kaya kami malakas sa loob na binakuran yung isang buong lugar. 500 square meters mga mima. Imagine niyo yung 500 square meters bakuran mo. Sige nga. Yung 500 square meters bakuran mo. Kung paano, kung gaano. Mahirap yun. Yung gastos, yung pagod, yung pagkain ng tao. Ikaw lahat. Galit siya na sinabi na, ano kayo, yung 4,000 ko nun. Sabi ko, ganun lang yun. Yung ginastos namin na 30,000, ganun lang yun, i-address. Pero ganun pa man, ganun yung sagot niya. Siya may-ari anong gagawin natin? Siya ang may-ari. Pinagalitan pa ako ng asawa ko, sabi ng asawa ko, may-ari yan, wala tayong magagawa dyan. Sabi ko, ganun pala. Sa totoo lang mga mima, alam mo, sabi ko sa may-ari, noong sinabi na magkakaroon kami ng kapitbahay sa harap at sa likod, mas malaki pa yung mapupunta sa kapitbahay kaysa sa amin. Gano'ng kasakit yun? Na, ikaw yung nagmalasakit nung una. Kami yung unang-unang nagmalasakit. Sa totoo lang, mga Mima Bells. Kami. Yan, okay. Check lang natin. Okay pa naman. Yung kay Ma'am Lourdes. Yan, chine-check lang natin. Kasi mga mima, halos 1 linggo talaga akong hindi nagpunta rito. Alam mo yon, yung biglang down yung mental and emotional health ko. Biglang down. Ito yung nakakapagpasaya sa akin eh. Alam nyo naman yun, masaya ako dito sa lugar na yun, na to. Pero bigla yung enthusiast ko nawala rito sa lugar na to. Kasi, minsan, hindi pala tama na sinosurprise mo yung nararamdaman mo. O na hindi na-address ng tama yung pakiramdam mo. Yun. Na hanggang sa pati yung asawa mo, kalaban mo na rin. Dahil sa kagustuhan niya dun sa lugar. Kasi alam niyo mga mima, nung marinig ko yun, agad-agad sabi ko sa asawa ko, ibalik mo na yung lugar. Kahit hindi na mapunta sa atin yung lugar na yan, kahit yung pera hindi na maibalik. Kasi as a business woman, mga mima, pangit yun para sa akin Pangit ka transaksyon yung ganun, walang word of honor. Ang bilis ng desisyon ko, hindi ko na pinanghinayangan kung magkano yung ginastos. Basta sabi ko sa kanya, antemano, ibalik mo na yan. Sa galit ko yung bugso ng damdamin, sabi ko, ibalik mo na yan. Huwag na natin kunin yan. Kung magkano yung nagastos natin, hayaan mo na. Pangit. Para sa akin, pangit. Katransaksyon, kausap. Kasi, ang bilis magbago ng isip niya eh. Pero mo, ganun na lang binaliwala yung usapan. Para ganun na lang na yung 30,000 mo lumipad ng ganun lang. Pero ang asawa ko iba eh. Iba siya, napakatiyaga niya. Matandang tao asawa ko eh. Makikisama pa rin siya, mabait kasi talaga asawa ko, hindi siya nagbabait-baitan mga mima. Mabait siya talaga literal. Alam mo yun, yak-yakin mo siya. Ingod-ngod mo siya. Sige, okay lang. Pagkangudgod mo sa kanya, pagbangon mo galing sa pagkangudgod sa kanya, nakangiti pa siyang ngingiti sa'yo at sasabihin, ngudgod mo pa ako, sige. Okay lang. Ganun na asawa ko mga mima. Hindi marunong, kumbaga siya, ang niya, pag ibinababa, itataas ka ng Diyos. It's true mga mima. Kaya lang mga bilang tao lang ako eh. Na sobrang talagang yung pakiramdam mo na naapi ka, it's beyond my limit na. Magkakaiba tayo ng limit eh. Na pagkatao, iba tayo ng limit. Yan ang limit mo, ito limit ko. Ganun lang ako. Hindi ako kasing pasensyoso mo. Magkaiba tayo. Yan kaming mag-asawa. Kaya minsan nagka-clash kami.
Na akala mo, hindi kami pwedeng, literal, hindi kami pwedeng magkasama sa isang, sa isang business. Sa isang lugar, hindi pwede kasi nga, hindi kami magkasundo. Yan ang aming Ayun, so far, sa huli, syempre, panalo yung may-ari kasi may-ari yan eh. Ano bang gagawin mo? Yan ang may-ari. Walang laban. Ang sagot ko lang, nung huli, dalawa lang naman yung chinat ko eh. Sige po, ang mahalaga, kasi galit siya. Sabi niya, yan lang ang kasi nasulsulan na nga eh. Mabait yung may-ari, kaya lang nasusulsulan. Sabi ko, sige po, at least mahalaga, malinaw yung naging malinaw na ngayon na ang 4,000 na inupahan namin ay yung mismong bahay lang. Samantalang nung umalis yung dating nag-uupa doon, 3,500 lahat, as in lahat. Hindi naman yung wala siyang kapitbahay. Kaya nga namin kinuha yun eh, kasi nga para may paradahan ng sasakyan. Kasi magro-road widening dito sa amin. Yun yung habol namin. Tapos, all of a sudden, biglang nagbago. Yun. Mga mimo, pasensya na kung puro kwento ha. Sa totoo lang mga mi, yung mental health ko, napaka-unstable. Yung sama ng loob ko, talagang sabi nga ng pamangking ko, oo nga tita, napansin ko. Dati lagi ka sa halamanan, ngayon halos 1 linggo, mahigit. Hindi ako pumunta rito. Ganon katindi yung naging damage sa akin nung nakuha namin na lugar. Yung alam mo yun, literal na expectation versus reality. Ayan, eto yun mga mima, na once na kumapit yan sa halaman nyo, papatayin niya ang halaman. Eto, akala nyo maliit yan. Kaya niyang patayin yung isang buong yan in a matter of time. Yan. Kaya pag nakita nyo yan, tanggalin nyo. Yan. Kung bakit sila nakakarating dyan, hindi natin din alam. Kaya dapat malinaw yung mata natin. Yan. Ito, yan. Ang dami kong mga kinain Mas marami na yung ugat kesa dun sa yan. Ito pa. Kaya niyang patayin kapag ayan patay yung mga ugat. Pagka natungtungan ng ugat nito yan, yung mga ugat-ugat na yan, pag natungtungan, namamatay. Yan. Sa totoo lang mga mima, hanggang sa pagtingin ng mga live selling ng mga halaman, ako kasi lagi ako nakaabang sa live selling eh. Kahit na ilan lang, sa totoo lang, marami na rin akong minor dito sa YouTube, and salamat sa pagsuporta nyo mga mima, napakalaking bagay. Sa suporta nyo sa hobby ko, salamat ng marami. Marami na akong minor dito sa YouTube. Na masaya naman ako na ibinabahagi ko sa inyo yung kung anong meron ako na halaman. Masaya ako sa suporta nyo. Kahit yung pagtingin sa mga live selling, yan, kahit pagtingin sa mga live selling, panonood, hindi ko na magawa ngayon. Kasi alam nyo, yan, may dumating na tao mga mima, kaya pinost ko. Yan, yun ang dahilan mga mima kung bakit matagal akong hindi nakapag-video. Sobrang na-depress yung depression. Siguro depression yun. Kasi dito ako masaya sa halaman eh. Wala pa sa atin, biglang hindi na ako masaya. Ganun na lang. Wala na akong excitement na nararamdaman. Di na rin ako pumunta rito. Halos 1 linggo eh, hindi ako pumunta rito. Halos 1 linggo. Sabi ko na lang sa sarili ko, nananalangin ako na sana alisin yung ganong pakiramdam sa puso. Kasi hindi maganda. Kasi para lang sa akin mga mima, talagang naalis yung karapatan ko eh. Nawalan ako ng karapatan ramdamin yung pakiramdam ng damdamin ko.
Ewan ko kung naintindihan nyo ako doon sa sinasabi ko. Yun. Parang para sa akin, naalisan ako ng karapatan na pakiramdaman yung damdamin ko. Tas ang naging kalaban ko pa sa huli, asawa ko. Yun. Na kung saan, siya yung siya yung kinukuhaan mo ng lakas ng loob. Kung tutuusin, siya dapat yung kakampi mo. Pero dahil sa nangyari doon sa lugar, naging magkaaway pa kayo. Saglit. Kasi kinwestiyon niya yung yung naging asal ko, bakit ko pa sinabi yun na wala naman ako ibang sinabi kundi bakit ganun po, bigla nagbago. Yun lang ang sinabi ko, kasi para sa akin hindi tama na nagkasara na kayo sa usapan tas biglang ganun na lang ulit. Nagkasara na kayo sa usapan tas yun na yun, nagbago yung isip niya. Ano yun, anak? Anak, mag ano ka ng mga basura, magdakot ka ng mga basura. Yun, hindi ko na pati na picture sa inyo yung mga bagong dumating na halaman, mga bagong dating. Ano yun, anak? Parcel? Oo. Ano nga yung parcel na yun? Nabuksan mo na? Yan. Yan. Huwag kayong mag-alala mga mima. Babalik natin yung pag bibidyo natin. Siyempre hindi naman pwedeng dahil dun stuck ka na. Kumbaga sabi nila, hindi naman masamang i-address mo ng tama yung feelings mo. Yan. Magpahinga ka kapag ka napapagod ka. Yun, totoo yun. Make a rest. Sa lahat, kung kailangan i-shutdown mo yung mental health mo muna, pansamantala, inamnamin mo kung ano yung nararamdaman mo. Yun. Para kahit papano, nakapagpahinga yung damdamin mo. Yan. Mahana corn. Alam ko may mahana corn ako mga mima. Ay. Wala. Ito lang, iisa lang pala tong mahana corn ko mga mima. Ito. Isa lang pala to. Yan. Hindi ko siya ma-flex sa inyo kasi ayan Pero dumating to sa akin ganyan talaga to. Hati. Actually inborn siya, hindi siya nahati, hati talaga siya nung Pero sa magkakabit itong mahana corn na to, yan 150 na lang, mahana corn to. Yan, buhay na siya kasi nagkaroon na siya ng yan 150. Yan, sige mga mima, nakapagkwento na ako sa inyo ng very light. Okay na yun. Anak, tanggalin mo nga tong plastic na to, hindi makakahinga yung tagal ko nang tinatanggal yan. Ang mahal pa man din yan Orange Gold Star Yan. Si Orange Gold Star mga mima. Ito. Pero meron akong ito kung alin ang gusto nyong bilhin. Kung ito, yan si Orange Gold Star na to 350. Yan 350. Ito, yan, wag muna, pa-stable na lang muna natin to. Yan, itong Orange Gold Star na to 350. Yan. Yung gumagala ngayon, maliliit lang. Maliliit. Magpapa-spray tayo. Mga baby na yan, mga baby. Magpapa-spray tayo ulit. Yan. Nga natin to, isandal natin yung dahon niya. Kasi siya para tumayo. Yan, magkaroon ng katulong. Yan. Lagyan mo ng lugar anak yung para magkakasama. Mga bago to mga mimo ng mga tie crotons yan, mga bago yan. Ito 7 colors yan. Pa-i-stablein lang natin. Ito anak
Pag iwahiwalay, may lupa pa ba tayo? Ito oh. Ilagay mo dun sa mga, isama sa mga cryptanthus din. Lagyan mo ng tamang lugar. Dito, maraming tanggal dito eh. Ito mga mima, ang ganda oh. 3 puno yan, pero maliit yan ah. Maliit, 1, 2, 3. Pero maliit yan, ayan ang kamay ko. Ganda, 3 puno. Tanggalin mo na itong mga dilaw anakat. Ito, kailangan to sa naaarawan yan. Pero hindi naman totally araw na araw. Yung si Jelly Peperomia. Ito pa oh, itanim. Ito anak ko. May ano, may oh. May kuto. Buti nakita ko. Ayan oh, pati yung katawan niya oh, puno. Ayan mga mima, ayan na isa sa pamapatay ng ano, ng ayan oh. Yung lisa. Nakita nyo? Oh. Oh, ayan oh, yung lisa oh. Ayan oh, lisa. I-treat natin to. Hindi pwedeng may lisa to. Kasi maano niya yan lahat. Ayan oh. Pag di nyo yan napansin mga mima, isang araw, lahat na ng ano nyo merong ganito. Yan, ito anak dapat sa may araw to. Malulusaw to. Kahit dun sa ano, sa sinasabi sa'yo. Yan. Ito pa anak. Diyos ko po, Rudy. Oh, nabulok na ng tuluyan. Mabulok na nga nung dumating sa amin to. Hindi na ilagay sa arawan agad. Nalusaw mga mima. Sayang. Asan yung iba nito? Ayun pa ito. 5 yan eh. Wala na ano na. Diyos ko po, Rudy. Ano nangyari rito? Ayan ang mga mima. Alam nyo ba, mahal ang pinuhunan ko rito oh. Nalulusaw pala to kapag ayan oh. Kapag isinip to ng ano eh. Yan oh, tinan nyo. Closer look. Isinip ng basa. Wala. Lusaw oh. Talo. Nakakainis. Ano kaya anak? Ano? Putulin na yan ng sagad. O ganyan na lang. Oh. Talagang parang ano lang siya, papel na natutunaw. Ubus. Naubos siya. Mga lampuhunan dyan mga mi. Kasi nga paborito ko rin tong white spider na to eh. Yan yung isa sa mga bagong dating mga mima. Yan. Mga bagong dating. Ito maganda. Ito mga mima to. Itong tatluhan na to. 170 na lang. Yan, tatluhan. Kulay ano, pink magenta. Or kulay fuchsia. Fuchsia. Ito, 170 na lang yan. Ba't ka lang yung cellphone? Sabilan mo. Wala, ito yung ano eh, yung variegated na ano na nalusaw din eh. So, good luck sa atin kung anong magiging ano. Actually mga mima, maraming mga bagong dating kaya lang na ano, tao dito. Disaster. Kaya isa pang dahilan kaya hindi ko pinicture ulit agad. Kasi na disaster siya. Yan. Ay, ito galing to sa ano, sa kapilya. Daling ko muna dun sa ano. Yan. Muli mga mima, pasensya na kayo ha. Sa matagal na hindi pag-upload. Medyo talagang na-disaster ang mental health ng lola nyo. Pero hindi ko naman sinasabing nasiraan tayo ng ulo. Hindi naman ganun. Talaga lang, kumbaga, sabi nga nila, don't surprise yourself. Kung ano yung nangyayari sa'yo, namnamin mo. Kasi someday, somehow, it will help. Makakatulong yun sa'yo para
maging matibay, maging matatag. At the age of 46, ang dami ko nang sinagupang ang dami kong sinagupang mga pagkakataon na sitwasyon na talagang it's unbelievable para sa isang gaya natin, tao lang eh. Pero I'm proud to say na nagagawa kong ma-overcome yung mga ganun kabibigat na bagay, kasi nga siguro since birth na nagsimula na tayong nahirapan na tayo nung bata pa tayo, kaya siguro ngayon na may edad na-overcome ko na yung hirap. Kumbaga na ganun lang. Kung sa palagay mo napagod ka, nahirapan ka, naapi ka, naiyak-iyak ang pagkatao mo, pahinga ka lang, namnamin mo lang yung sitwasyon. Feel the beat of your heart. At pagkatapos nun, don't let that situation will define your future. Ganon. It's okay na i-address mo yung sarili mo na ganon. Siyempre, nandun ka na sa sitwasyon, hindi ka na makakatanggi eh. E di, okay na yun. Ganon talaga buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon aayon sa iyo ang tadhana. Kaya yun, ganon na lang siguro. Learn how to accept things kahit na masakit. Kasi mga mima, hindi naman madali yung 30,000 na tumapon na lang ng ganon-ganon eh. Tumapon, mga mima, tumapon literal. Kasi bakit? Hindi namin mapapakinabangan yung space, yung sa likod. Yung sa likod kasi nun, gagawin kong nursery. Eh biglang nagbago yung isip ng may-ari, pauupahan daw niya sa iba. So meaning to say, yung tinrabaho namin ng 1 linggo mahigit, at yung pera na nagastos namin, tapon yun. Ganun lang ka ganun lang ka kadaling sabihin sa kanila na may uupa with matching ha na parang pa-cute pa siya, na parang doon niya na lang babawiin sa niya yung konsolasyon na nagbago yung isip niya ng ganun kabilis lang, na parang ginawa ka lang bata na hinahayaan ka lang ng ayan, candy pinakita sa'yo, ibibigay na sa'yo yung candy yan, tapos kinabukasan ay nagbago isip ko, kinain ko na. Yun, ganun lang kadali, kabilis na magbago yung isip niya. Masyadong alam mo yun, yung para paglaruan yung damdamin mo, hindi tama. Kaya those sa mga tao na parang ganun lang sa kanilang magsalita, pero alam nyo mga mima, actually may ganun pala talagang tao na walang pakiramdam, walang pakialam sa kung anong mararamdaman mo. For the sake of money, wala silang pakiramdam. Ito mga pa. So, ikaw na bahalang mag-adjust. Wala silang pakiramdam eh. Ganun na mayayari sa'yo. Yan. Ano kaya? Mabubuhay kaya to? Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa ko na to, sa ability ko na to.
Bigla siyang nagtamlay. Ang daming ano. Hay nako. Ano yan, anak? Actually, gusto ko nang patanggal tong puno na to eh. Wala na kasi kaming panahon para iisa na lang kasi technician ko. Wala na siyang panahon para magbaklas. Kasi sabi ko nga sa kanya, pagka nagkaroon siya ng extra time, magbaklas siya. Kaya lang wala na siyang panahon. Kasi iisang piraso na lang siya eh. Isang technician na lang siya. Yan. Si purple sword. To. Si Alocasia green shield yan, may tubo na. Tapos ito, limot ko kung sino to. Ito si Red Homa to. Yan, tapos ito si variegated barley marks. Yan. Mother ko ni Oria. Mother ni Oria. Yan. O, pwede na ulit siya i-top cut para mag-lash. Ito, mother ko rin to. Ang tagal na. Ayan. Kumbaga, na-preserve ko to. Na-preserve ko. Yung kasi kapag ka nagla-live selling ka, hindi maiiwasan na hanggang sa pati yung yung mabebenta mo yung mother. May mga mother ako nakakaligtas sa mga tanang miners. And natutuwa ako kasi ang hirap magpundar ng halaman. Mga mimang haba na ng ng litanya ko. Wala akong flexing. Yan. Ito mga mima, si Red Unyamani. Yan. 70 pesos na lang si Red Unyamani. Ang galing nito oh. Ito oh. Si Pink Chandang. Ang haba kasi ni Pink Chandang, ginawa ko, pinutol ko. Tsaka may punggus kasi siya. Awa ng Diyos, tumubo siya. O yan. Nag-anak. Iisa lang yan, si Pink Chandang ko. Nag-iisa. Ito maganda itong mga may flowering yan. Hello, kamusta ka? Yan. Ito. Yan. 180. Giant doble cara, giant. Ito naman si Pink Illusion. Pink Illusion yan oh. Nagdalawang dahon na siya, ang galing. Ang ganda ng kulay nito mga mima. Sobrang ayan oh. Itong mga old leaves niya to. Mga old leaves yan. Ang kulay nito is parang yung pagka-pink niya, dark pink. Na nagre-reddish na siya. Yan, 150 naman yan, 150. Buhay na siya kasi na siya eh. Dalawang dahon na. Ito naman nakakailang dahon na to. Yan. Ito, tanggalin na natin to, super pangit. Pero kasi ito yung yan. Basta to si Giant Doble Cara, 180. Tas ito, 150. Pink Illusion. Yan. Magbabalik loob na tayo dito sa halaman para... Anak, kanino galing to? Kinanay. Ang laki nung
Diyos ko po, Rudy, ang laki. Nang ano? Nung uod. Caterpillar, ang laki. Ayun, nagapang tayo. Asaan? Ay, nasa Ayun. bakal. Mga hinginain na naman siya. Kala nyo walang sinasanto to. Ay mga mima, yan to. Ay hindi magandang tingnan. 150 lang yan. Si Orange Natalie. Ay si Red Natalie. 150 lang. O ito pa. Anak, tanggalin mo to Itong lawlaw na to na eto mga mima, si Alocasia Negra. 150 lang to. Si Alocasia Negra. Tanggalin mo yung lawlaw na dahon niya. Tanggalin ko na yung dahon na Yan. Mga mima, puputulin ko tong video na to para magbibideo ko ng isa na walang halong pagkukwento. Magbibideo ko ng isa na walang kwento kasi nakakainis naman yung puro litanya ng chismis ng buhay ko na hindi naman tayo magkakaroon ng benefits. Kaya mag-ano ko ng yung may puro presyo lang, walang litanya. Yan mga mima. Yan for ng mga mima, bye bye muna. Yan. Pamain. Happy watching. Bye.